Mayong gabi sa tanan, magasugod usab kita sa atong online Bible study. O sorry kayo nga dili nako mapakita ang presentation sa atong itudlo tungod kay adunay problema ang mechanical sa computer, no? And I just do hope nga masabtan ra gyapon ninyo. Sa pagsugod, magabasa ko diri sa Hebrehanon 4, versikulo 12 ngadto sa 13 nga nag-ingon, kay ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga huna-huna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago, hinunua ang tanang butang, binuksan og dayag sa mga mata niya, kang kinsa magahatag raunya kitag husay. Modto kita sa pagampo. Amahan mo nga Diyos, niningatak na sa kagabion, ako magaduol diya sa imuhang balaan nga presensya, magapaubos ako diya sa imuhang mga plano, katuyuan, o bisa man sa among pagabuhaton karon, Father God, nga kining tanan mahiuyon lamang diya sa imong kabubuton. Naghangyo ako sa imong pagtabang sa imong alagad, nga diin limitado lamang ako, nagakinahanglan ako sa imong kusog, sa imong kaalam, sa power of the Holy Spirit. O sa ako lamang kining itugyan nga kanimo ang among pagtuon karon nga kagabion. Salamat usab sa imong pagtabang sa imong mga kanakan, nga diin positibo o nagasunod nining atong online Bible study. Akong ginatugyan kining tanan, ginapasalamatan nga madawat, pinaagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Yes, atong milabay nga huibis atong gitunan ang providential preventive suffering, ug atong isumpay kini karon, no? As a review, ato lamang tunan sa makadyot ang katuyuan sa providential preventive suffering, ug ngano nga adunay i-provide nga suffering ang Ginoo. Apan kana ang katuyuan niya na is preventive in the sense nga kita dili niya ipahamak ngadto sa arrogance nga pagpangalagad. Mausab ka na ang nahitabo ng Apostol Pablo nga before siya nagasaka sa iyang espirituhanong pagkahamtong, pag-abot niya sa spiritual self-esteem, yes, posible pa usab nga nagapangalagad siya pinaagi sa iyang kaugalingong kusog, kaugalingong kaalam, kaugalingong pamaagi, nga diin kana siya nga mga butang dili madawat sa tubangan sa Dios. Kay ang kabubuton sa Dios mao gayud nga magapangalagad kita through the power of the Holy Spirit. Ug busa kining providential preventive suffering, nahibalo kita niini nga ang purpose gyud sa Ginoo niini adunay duha ka butang katuyuan niini. Ang una, to accelerate the believer's spiritual momentum beyond spiritual self-esteem into spiritual autonomy. So kung naabot na kita sa spiritual self-esteem, dapat mabanti kita nga sa spiritual autonomy. And then ang ikaduhang butang nga dapat natong masabtan ini mao nga ang iyang defensive nga role is to prevent him from falling victim to arrogance. So usahay man gud kita nga mga magtotoo, bisan tinuod ning saka kita sa atong espirituhanong pagkahamtong, pero ang arrogance napaghihapon sa atoa, no? Kusog paghihapon kaya nga nagkalihok ang arrogance, no? Especially kanang pagpangalagad nga independent from God, no? Murag walay apil ang Dios kundili
ang ato ang mga kusog, ang atong mga pamaagi, ang atong kaalam mo ay atong gigamit diya sa atong pagpangalagad sa Dios. Busa kanang mga butangan na makonsider gihapon kana siya og arrogance, no? Once nga nagapangalagad kita sa Dios nga dili pinagi siyang gahom, kundi dili pinagi sa atong kusog, sa atong talento, sa atong kaalam, sa atong mga pamaagi, kana siya arrogance gihapon kana siya. May kahalo kana siya nga arrogance. Busa kinahanglan niya kung sa ka magtutuo sa diyang maabot na siya sa spiritual self-esteem, kinahanglan mahubo niya ang tanan niyang arrogance, no? Matanggal niya ang iyang arrogance o nga purely magapangalagad siya through the power of the Holy Spirit, no? Mao ka nang gitawag na itong divine power. Ug mao lamang ka na nga power o pagpangalagad nga madawat sa tubangan sa Dios. Dili tong human power or human self-esteem, no? So mao kana ang atong ginatun-an sa milabay. Busa dinhi na kita karon sa false solution and wrong application. Nahitabo kang Apostol Pablo, dili nato ika-deny kini siya tungod kay nakasulat man kini siya sa Biblia nga si Apostol Pablo nangita yung solusyon sa iyahang gitawag na to providential preventive suffering. O ang providential preventive suffering nga naangkon ni Apostol Pablo mao katong iyahang gitawag thorn in the flesh, no? Na siya ay tunok siyang unod, no? Apan kato gina-describe ni Apostol Pablo katong pinadala ni Satanas gigamit ang iyang mga demonyo. Now, karon dinhi kita a false solution and a wrong application. Nahibalo kita nga si Apostol Pablo sab limitado sab, no? Wala nagpasabot nga yes atong panahon karon si Apostol Pablo nahibalo gid kita nga dili gid siya basta-basta nga magtotoo. Pero during that time nahibalo kita nga ang kaalam usab ni Apostol Pablo is limitado pa o ang iyahang mga reaction bisan man sa mga suffering kuan pa pod dili pa kayo ligdong. Og busa diri sa 2 Corinthians especially sa 12 verse 8 si Apostol Pablo diri nakahibalo kita nga nagampo siya, no? Now I just want you to focus or concentrate in this area tungod kay adunay nindot nga pagtulon-an dinhi sa 2 Corinthians 12:8, no? So dinhi atong tigit-tigihon kini siya, no? So as the first stage of spiritual adulthood, kining gitawag natong spiritual self-esteem is still an awkward phase in which the believer has not yet developed the true instincts of spiritual maturity. So, sabot nga, bisag niabot na ta sa spiritual self-esteem, sa ato ang level, sa ato ang pagtubo, pero, sa gihapon, awkward pa, no? Awkward pa ni siya, sabot awkward, kanang dili pa kita hanas ba, no? Bakintol pa ta, no? Napay mga area sa atong kinabuhi, nga kinahanglan pa gyud i-refine, kinahanglan pa gyud nga usbon, o kinahanglan pa yung paligunon, no? So, awkward pa ni nga gitawag na to level, no, sa spiritual self-esteem, no? So, in which the believer has not yet developed the true instincts of spiritual maturity. Wala pa ligdong yun ang ihang espirituhanong pagkinabuhi nga to sa espirituhanong pagkamtong. So, that is why Paul reacted emotionally to the pain of providential preventive suffering. Mao gani na nga si Apostol Pablo ang iyang reaction mahitungod sa mga kasakit kay sakit ba yan no? Kining thorn in the flesh, sakit ba yan siya, no? So dili pa niya kaayo madawat, gusto pa niya nga kung pwede mawala kining sakita nga kaniya, kining thorn in the flesh, no? Mo nay nasa kinabuhi ni Apostol Pablo
mao na nga nagaampo siya, no? So wala pa gid niya nasabti ang tino og katuyuan og ngano nga adunay mga providential preventive suffering. So napasayaha ang human reaction, and then he was momentarily afflicted by the discomfort before regaining his composure and passing the test, no? So muning hitabo sing kinabuhi, no? Di ba pa kay niya masabti, ang iyaha nag-react pa siya sa mga balatian, and then affected pa siya o discomfort pa siya hantod nga nasabtan niya ang maong suffering day nga dunay katuyuan ang Dios niini. Busa diri sa 2 Corinthians 12 verse 8 nagaingon dinhi, concerning this turn in the flesh, I appealed to the Lord 3 times that it might depart from me. So nagampo si Apostol Pablo. Og dili basta-basta ni nga pag-ampo ni Apostol Pablo tungod kay katulog gid siya nag-ampo niini, no? Meaning nasa iyang panghuna-huna nga kung pwede magbuhat og milagro ang Ginoo ug tanggalon ang iyang sakit. Ana iyang panghuna-huna. Tungod kay wa pa man lagi kayo niya masabti og ang Dios naaday katuyuan ug ngano nga naa kining providential preventive suffering. So sa una-una ni Apostol Pablo, nga kumawala kining turn in the flesh niya, magiging komportable siya, nindot niyang kinabuhi, happy na usab siya. Pero atong pagkatanahon og unsa ang tubag sa Ginoo sa dihang nagaampo si Apostol Pablo sa makatulo, no? So din atong nakita, si Apostol Pablo, nagagamit siya sa pag-ampo. Kay nibalubiya kita nga ang pag-ampo mao kini siya ang power tool para sa mga Kristohanon. Mao kini siya ang gahom sa mga Kristohanon. Ug busa diri ang gigamit ni Apostol Pablo mao ang pag-ampo. Kay kita baya kung natay mga balatian, mao magidayon na atong mabuhat, mag-ampo ta nga maayo ta. Now, ang wala masabti ni Apostol Pablo dinhi nga kini nga balatian nga gipadala ni Satanas ngadto kaniya gigamit ang mga demonyo gitugot sa Dios sa katuyuan nga musaka pa gyud si Apostol Pablo sa iyang espirituhanong pagtubo. Mao na. Pero mo lagi kay limitado pa man gihapon ang kahibalo ni Apostol Pablo. In fact, napakita sa 2 Corinthians, wala pa kita maabot dito sa Ephesians o Philippians. Then, dito lapitan, nag-matured na si Apostol Pablo. Apan din itong nakita nga, bago pa si Apostol Pablo nakatikang sa espirituhanon nga pagkahamtong or spiritual self-esteem, the first level of gitawag na itong spiritual adulthood. No? So, nasa sa first level sa gitawag na itong spiritual adulthood. Busa, sa dihang nakatagamtam siya nining balatian, para sa iya discomfort kayo, dili maayo nga nasa sakit, nagampo siya sa Ginoo. Nga kung pwede, matanggal kini siya nga balatian gikan kaniya. O katulog kini niya gibuhat. No? Katulog kini gibuhat ni Apostol Pablo. So, mo gining iyang prayer sa 2 Corinthians 12:8. Ang iyang prayer, I appealed to the Lord 3 times that it might depart from me. So muna iyang prayer, no? Nga kung pwede lang mahawa gigikan kaniya kining balatian. So diri atong nakita, his request that the suffering be removed was a wrong application of doctrine. Namingon kita nga nung wrong application man. Nga naghangyo man lang siya nga mawala ang iyang balatian gikan kaniya. Now, hinumduman nato nga nganong gitawag kani siya kini nga request sa pagkahawa sa iyang suffering, usa ka mali nga application sa doktrina kana tungod kay kung nasabtan lang unta ni Apostol Pablo nga ang katuyuan dahil sa Dios nining providential preventive suffering
para pagyud nga musaka pa siya ngadto sa spiritual autonomy ug para nga matanggal usab ang arrogance pa sa iyang kinabuhi. Now, na mga bersikulo nga atong pagatik-apon diri sa unahan, no? Kasi ingunani manggod, bisan miabot na kita sa spiritual self-esteem, dala-dala paghihapon nato ang atong arrogance, no? Pwede paghihapon nga nagapangalagad kita through arrogance. Halimbawa, nagapangalagad kita nga independent from the power of God. Kana, arrogance mo na siya, no? Kanang nagapangalagad kita nga wala kita nagasalig sa gahom sa Dios. Kundi nagasalig kita sa atong kaugalingong gahom, sa atong kaugalingong kaalam, sa atong kaugalingong kusog, o kana, arrogance mo na. So, kinahanglan matanggal ka na siya. So, busa, gitawag kini siya wrong application of doctrine. Now, pag muanhi kita sa unahan, providential preventive suffering is essential to the adult believer's spiritual advance. Importante day kining providential preventive suffering. Kay namangud tay kanang gitawag nato kalabuton. Gusto gyud nato nga kung pwede lang o mahimo lang musaka kita ngadto gyud sa spiritual maturity. Mamo gini atong tumong dili ta magpabilin diha sa spiritual self-esteem, no? Kundili, kung pwede, maabot kita ngadto sa gitawag na to spiritual autonomy or kaha, mulagpas pa kita ngadto sa spiritual maturity. O mawagid ka na ang katuyuan. Mawagid na ang katuyuan sa Diyos sa atong kinabuhi. Mao na nga adunay mga gitawag na to providential preventive suffering. Now, dinhi atong nakita sa dihang ampo si Apostol Pablo og katulo kay ang iyang purpose lagi nga mawala ang thorn in the flesh niya ug wala siya mahibalo nga ang Dios na aday katuyuan niya na ug nganong gitugutan niya si Satanas nga magpadala sa iyang demonyo aron sa pag torment kay Apostol Pablo niya nang tunuka. So atong nakita dinhi ang iyang application sa doctrine, wala mamao. Kaya dili man siya dapat mag-ampo niini nga mawala tungod kay aduna may purpose o katuyuan lagi ang Ginoo. Pero tungod lagi kay limitado pa lagi kita, sa ako nang giingon, niini nga time si Apostol Pablo, dili pa gyud naabot niya ang pinaka-highest level sa spiritual adulthood, kundi napa siya sa gitawag spiritual self-esteem. No? O pa siya moabot sa spiritual maturity. Mo nang discomfort pa kay sa iya nga naibalatian, discomfort pa kay sa iya nga na ang thorn in the flesh, no. Ug mo kana nagampo siya murag samara nga naghangyo sa Ginoo nga magbuhat ka og milagro Ginoo nga maayo ko. In which ang Ginoo dili magbuhat og milagro niya na tungod kay aduna man say purpose sa kinabuhi ni Apostol Pablo. Now din hiya to makita dapat dili gid siya, he should never ask God to remove the means of spiritual growth. Dapat dili niya pagapangayoon kini sa Dios kay nganuman ang tuyo sa Dios niini nga musaka pagid siya sa iyang espirituhanong pagtubo from spiritual self-esteem ngadto sa spiritual autonomy. Nga diin sa spiritual autonomy nagapangalagad na siya not in the energy of the flesh but in the energy of the spirit. Meaning wala na siya nagasalig sa iyang gahom. Wala na siya nagasalig sa iyang kaalam, wala na siya nagasalig sa iyang kusog, sa iyang mga plano, kundi nagsalig na siya sa gahom sa Diyos, diya siyang kinabuhi. Now just remember nga si Apostol Pablo, daghan kayo siya o kaalam sa dili pa siya magtotoo. Unsa man ang mga kaalam nga ana kaniya, nibalo kita nga si Apostol Pablo baya, dili baya basta-basta na ang tao. Usa ka na siya ka master siya sa gitawag na to theology, Greek theology o sa philosophy. Meaning, di ka makaingon na nga wala na siya alam. Mo bitaw tong ang mga disciples o magtutuo ni Kristo sa iyang panahon, usas siya nga naga-persecute niya to tungod kay master niya ang theology, ang
Old Testament nga mga teaching na sa iya o nakita niya nga ang gi-apply na sa panahon ni Jesus Christ dili na mao ang mga pagtulunan nga naa sa Old Testament nga mga pagtulunan. Nanay teaching sa panglantaw ni Apostol Pablo lahi na. Pero kay wa lagi po niya masabti pa niya nga panahon ang dispensation busa nagtuo pa si Apostol Pablo nga nagkamali sila sa ilang mga tinudluan. Mo tong gina-persecute niya tong mga magtutuo ni Jesus Christ during that time. Usan niya itong iyang tugutan sa persecute mo si Esteban. Nga din gipabato nila hantod sa kamatayon. Now, kana buti pasabot nga maalam kini si Apostol Pablo dili ni siya basta-bastang pagkatao. In fact, sumala pa sa mga theologians usa siya ka membro sa Sanhedrin nga taas-taas kayo og position bisan man sa ilahang society. Now, tungod sa kataas sa iyang kaalam, ang iyang kaalam gidala pa niya ni ngadto sa dihang nahimo na siyang Kristohanon. Sa dihang nahimo na siyang magtutuo, napaghihapon ang mga human viewpoint sa kinabuhi ni Apostol Pablo. Nga diin, sa iyang pagpangalagad, nagsalig paghihapon siya, usahay sa iyang kaalam, manggialamon gud siya, no? Yun ani gud siya iyang posisyon sa unang panahon. So tungod niya napaghihapon ang, nag-uban paghihapon ang arrogance, sa kinabuhi ni Apostol Pablo, bisan miabot na siya dinhi sa taas-taas nga level sa espirituhanon nga pagtubo. So, dapat he should never ask God to remove the means of spiritual growth. Maunta na ni dapat. Kana kung hibalo lagi siya. Mas may sa tuwa karon kay nakasabot na ta na nanatay doktrina mahitungod sa providential preventive suffering. So, makananaw-nanaw na tang kini na ipurpose ang Ginoo ini, no? Pero sa iyang panahon, wa siya alam niya na, no? So, he should never pray for the removal of suffering for blessing by which the protocol plan of God is fulfilled. So, katong nga suffering, adunay purpose ang Ginoo niya to. So, dapat dili siya mag-aampo niyan to kay ang Diyos na ipamaagi ang iyang procedure para nga makabot ni Apostol Pablo ang fulfillment sa iyang kinabuhi nga moabot gid siya sa espirituhanong pagkahamtong. Now, tinuod man, miabot man gid hinuon si Apostol Pablo sa iyang espirituhanong pagkahamtong. Pero nini nga area atong nakita, kuan siya din na failure siya kadyot dire, no? Pero kadyot ra po kayo. So we want to have comfort. Tinuod man na, gusto man nato ang comfort God. Di man nato gustong balatian. Kung nato balatian, gusto gid nato nga maayo ba, no? Pero kini nga balatian ni Apostol Pablo, unique man gud kini kay adunay gi purpose ang Dios nini, no? So, but God knows us better than we know. Mas nahibalo ang Dios kaysa ato ang nahibaluan. Ug busa, tungod kay nahibalo ang Dios, mas maayo ang iyang huna-huna kaysa atong huna-huna. Dapat kita magahuna-huna kanunay sa mga butang nga diin huna-huna sa Dios. Pero mo lagi na tungod kay limitado lamang atong kaalam, dili nato maabot. Dili ginato maabot ang kaalam sa Dios. God is a God of humors, no? Daghan siya mga pamaagi nga diin dili makabot o dili masabtan sa tawhanon nga kaalam. Di na ito makaya, no? So, dinhi, nahibalo kita nga, he never sends more pressure than we can bear. Kini, nakasabot pa niya, no? Kitang mga magtotoo karon. Sila ni Apostol Pablo manggod, nitong panahon na, wala pa man si Apostol Pablo manggani ang nagsulat niya ng 1 Corinthians 10:13, no? He never sends more pressure than we can bear. Si Apostol Pablo man ang nagsulat niya na. But on the other hand, he sent enough pressure to accelerate our growth. So, dili lang
dili siya magpadala o mga problema nga dili nato makayanan pinaagi sa pag-apply sa pulong sa Dios, kundi nagapadala pod siya og mga problema sa katuyuan nga musaka pa gid ang atong espirituhanon pagtubo. Now just remember nga ang matag pressure nga atong matubang sa kinabuhi nato naay kaakibat niya na nga pagtubo. Sa bitong elementary pa ta, nakapasar ta sa tanan nga mga exam sa elementary, qualified naman ta nga mag-high school. Sa dihang high school ta, nakapasar ta sa tanan mga quizzes o exam sa high school, ang college ta. O so, ihunana po nga kahimtang, no? Naay mga area sa atong kinabuhi nga naay pressure. O sa diyang naay pressure sa atong kinabuhi, mahibalo kita nga mutanaw nga kini nga problemahan dapat ang i-apply na ko nini is faith race. Ana, kini nga problemahan dapat ang akong i-apply nini is grace orientation. So, hinay-hinay kita nga nakakaton o kung saan pag-apply sa 10 problem solving devices atong kinabuhi, and then, nahibalo kita nga ang pressure o mga problems kinabuhi, hinahinay na nga aduna kita'y solusyon. Sa una, di patakabalo kung saan pagsulbad niya na. Sa una, mudritso ra rin kabalaka, kaguol, kaguliyang, das magdidto, das magdiri, magpanik din ba kung naay mga pagsulay, no? Apan sa dihang ninghinay-hinay kitag saka sa atong espirituhanong pagtubo, sa dihang adunay mga problema, ang problema nga atong matubang, makakita din tagpamagi nga mao kini ang solusyon ini. Mao kini ang dapat natong pagabuhaton sa katuyuan nga kini nga problema nga atong ginatubang magmadaugon kita. Kaya ang katuyuan gyud sa Dios sa atong kinabuhi nga magmadaugon kita sa matag problema nga atong pagatubangon. Dili kinahanglan nga likayan nato ang problema, dili kinahanglan nga daganan nato ang problema, kundi atubangon nato ang problema ug sulbaro na to ang problema pinaagi sa mga doktrina nga atong nasabtan. Mao man ay katuyuan gyud sa Dios, no? Kaya kung mulikay ta sa mga problema, nagpasabot nga wa pa kita nakasabot sa atong spiritual life. Ang purpose sa problema para nga ma-i-apply na to ang mga doktrina nga atong hibaluan. So mo kining gisgutan dinhi, no? So what God does not remove, He intends for us to bear. So ngano man wala magikuha sa Dios ang turn in the flesh ni Apostol Pablo. Tungod kina say purpose dito. Hibalo siya nga kaya na nimo Pablo, no? Na kay mga doktrina, ang imong buhaton nina i-apply lang nimo ang doktrina sa imong kinabuhi. Now tanawa, naog kita sa unahan ug unsay mga tubag sa Ginoo niini. Now, there is a providential preventive suffering protects and insulates against arrogance while challenging the believers to depend on His true source of strength. So, kini di ayong providential preventive suffering, mao kining nagproteksyon, no? Nagpabugnaw sa usa ka magtotoo batok sa pagkinabuhi nga naa sa iyang pagka-arugante. Now, nganong gitawag man natog naa siya sa pagka-arugante? Tungod kay ang tao manggod gusto gid siya nga ang iyang kusog, ang iyang kaalam, ang iyang kahibalo, iyang mga pamaagi mo iyang gamiton sa pagpangalagad sa Dios. Now, dili man na siya mahimo sa tubangan sa Dios. Tungod kay ang atong pagpakig-away, espirituhanon man. Nakita sa gubat karon nga espirituhanon o ang atong gubat is espirituhanon. Ang gubat nga espirituhanon, dili pwede nga atong batukan og tawhanon. Wa tay kaya, pildita kung tawhanon ang atong pagpakigbatok sa gubat nga espirituhanon. Tungod kay ang atong mga kaaway, kini sila mga espirituhanon. Naglupad-lupad ni siya sa kawanangan. Mga powerful ni sila. Mga kusgan ni sila. Mga manggialamon ni sila. In fact, ang pinaka-bright sa tanang tao sa tibok kalibutan, mao na ang pinakabugo sa tanang anghel sa kalangitan, katong mga fallen angels, no? So, kung kinsa man tong bright kay nga tao sa kalibutan,
Ang pinaka-bright nga tao sa kalibutan, mura na siya ang pinakabugo sa mga fallen angels. So, meaning, manggialamon sila. So, kung makigaaway ta bato kanila, espirituhanon against tawhanon, pildi kita. Ug mo kanang gibutangan kita sa Dios, gihatagan kita sa Dios, ug gahom. Espesyal nga gahom nga gihatag sa tuwa, sa takna nga mituo kita kang Kristo Jesus nga atong Ginoo ug manluluwas, gihatagan kita gahom nga mao ang balaang espiritu. Nga ang balaang espiritu nagpuyo sa sulod nato. Kana nga balaang espiritu ang purpose niya na mao kanang mo counter attack sa espirituhanong gubat. Kay kung kita nahimutang espirituhanon, meaning espirituhanon limpyo ta gikan sa mga sala, in fellowship ta with God, filled ta sa Holy Spirit, by that time makaya na to ang espirituhanong gubat tungod kay mas gamhanan ang espiritu nga niya nga hikanato. Sumala pa sa 1 John 4 verse 4 kaysa espiritu sa kalibutan. Mao lang ng panahon na nga magmadaugon ta batok sa espirituhanong gubat. Pero kung tawhanon ang atong ipamaagi, pildi ta. Pildi manganita sa mga ambisyon sa kalibutan. Dali man kita mangandoy kalibutanong butang gani. So, unsa pagka kung espirituhanong gubat na, mapildi ta din ha, no? Dili pwede nga ang tawhanong kusog mo atong gamiton sa espirituhanong gubat. Kinahanglan gamiton nato ang espirituhanong kusog. So mo kining dinhi kang Apostol Pablo. Si Apostol Pablo dili pwede niya magamit ang iyang kaalam nga tawhanon bisan tinuod og daghan kay siya accomplishment or achievement sa iyang pagkatao sa dihang dili pa siya Kristohanon. Dili pwede nga mo kato iyang paggagamiton ang iyang pagka masters niya sa Greek theology o sa philosophy. Dili to. Tawhanon to siya. Kinahanglan makasabot siya sa espirituhanong pamaagi. Ug busa kinahanglan nga mabot sa kahimtang ni Apostol Pablo nga diin sa iyang pagpangalagad sa Ginoo, dili pinaagi sa iyang kaugalingong gahom, kundi dili pinaagi sa gahom sa balaang espiritu. So mo nang espirituhanon, mo nang walay arrogance din ha. Basta ang gahom gani sa espiritu mo ay nagagahom sa usa ka magtutuo diya sa pagpangalagad sa Dios, kana walay arrogance na. So mo tong naning gitawag providential preventive suffering sa katuyuan nga katong mga arrogance sa atong kinabuhi, katong nagapangalagad kita nga pinaagi gyud sa atong kaugalingong kusog ug paningkamot, matanggal to siya, mapulihan to siya pagpangalagad nga espirituhanon. Tungod kay nga atong gubat nga giapilan is espirituhanon man. So mo kini the newly adult believer, naghisgot kini kang Apostol Pablo, no? Bago pa siya nga nahimong adult believer, napa siya sa spiritual self-esteem. Having just left spiritual childhood, no? Bago pa lang kayo siya nga nakabiya sa spiritual childhood, is especially vulnerable to failure. Tinuod man gyud kana siya, no? Bisan tinuod, nakalabang na ka sa spiritual childhood, ug na ka sa spiritual adulthood, dili nagpasabot nga hawd na kay ka didto. Dili pa, kinahanglan pa ka mag ibansay-bansay pa nimo imong kaugalingon didto kay ingon nga bag-ong nakatikang sa spiritual adulthood, dili dayon basta-basta nga hawd dayon ka dito. Vulnerable pa ka dito sa failure. Pwede pa ka nga nga magsalig sa imong kaugalingong pamaagi. So, kung magpangalagad kita sa Ginoo nga pinaagi sa ato ang kusog ug sa atong kaugalingong pinaagi, arrogance na siya. Mo nay dili makita sa tao. Ang tao gusto siya nga mo exert og effort, nagtuo siya nga mahimaya ang Dios, apan ang tinuod dili mahimaya ang Dios ni ana. Tungod kay mahimaya lang ang Dios sa dihang kita nangalagad sa Dios through the power of the Holy Spirit. Mao kana ang pinaka-importante nga dapat masabtan dinha. So, flexing his new spiritual muscles and enjoying the results of spiritual growth, he is in danger of thinking his strength. Mao ni nahitabo siya ha. Tungod kay nagtubo na siya, ning abot na siya sa spiritual adulthood, ang dangerous din ha, basing maghuna-huna siya, nga maayo na, kusga na siya, manggialamo na siya,
may kusog na siya, na nasi pamaagi. So, moni ang danger. He is in danger of thinking his strength comes from self rather than strength from God. So, moni bantayanan na to. Kay basin bayag nagapangalagad kita sa Dios nga nagsaligtas sa atong kaugalingon. Og dili pinagi sa gahom sa Dios. Pildita din ha, no? Hinumduman nato nga walay capacity ang atong tawhanon nga kahimtang nga makabuhat, makahatag og himaya o makapahimot sa Dios. No, nahibalo kita din sa Roma 8:8 nga walay buhat sa tao nga makapahimuot sa Dios. Ang makapahimuot sa Dios lamang katong buhat sa Dios nga espiritu sa sulod nato ug nga kita naga-function through the power of the Holy Spirit inside us. Okay, atong padayon nung kini, no? So, before the believer can corrupt his own advance with arrogance, now, bantayan na to kini siya, no? Kining usa ka magtotoo, no? Kaya usahay man yun, makurap man yun nato ang ato ang pagpangalagad sa Ginoo, bisag tinuod ni tubo tas pagka-advance, pero wala kita kabantay nga ang arrogance di ay ang nagpaluyo sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Now, just remember ha, kining arrogance, dili ni katong arrogance nga makita nato nga hambugiro kay siya, kini siya murag showy ra kay siya, self-righteous ra kay siya. Kining arrogance dili ni makita sa tao. Ang gisgutan din nga arrogance, katong arrogance sa tao nga nagapangalagad siya sa Ginoo through his own power, through his own energy. O buti pasabot niya na independent from the power of the Holy Spirit. So, kini nga klase, morning nga klase nga arrogance ang diskutan din, no? The spiritually adult believer is put in a situation that he cannot resolve with human resources. Dili man gyud nato kaya, no? Kining gitawag nato pagpakigaway sa kalibutan, gamitan nato i-resolve nato sa human resources. Wala watay capacity, no? Di ta kakaya. Muhilak man ganitag watay bugas, watay pamiliti, no? So kung tawhanon nga kahimtang, di kita magmadaugon. Ang tanan nga mga spiritual heroes nagmadaugon sila tungod kay nagsalig sila sa gahom sa Dios. Like ang David, ang sagingon ni David, no? The battle is the Lord. So wa siya nagsalig siyang kaugalingon. Ang iyang gisaligan nga gubat na sa Ginoo. Sila ni Isaiah. Kung magbasa ka sa Isaiah 40:31, tininduta pagka-explain ni Isaiah din ha, no? Naghiskot mi tungod sa gahom sa balang espiritu nga bisan ang tao dili kalupad, mahisama ikaw sa agila nga pwede na kang makalupad. Buti pasabot kung naglupad-lupad man ang demonyo, ikaw pod mas musaka, mutaas pa kang lupad ngadto kanila kay spirit-filled ka, empowered by the Holy Spirit ka. Mudagan ka, di nakakapuyan. Now, kung tao lang, di maging magsilbi ang tao. Bisan nung sao natugdagan, kapuyan man kita. Pero nga nung gisulat din sa Isaiah 40:31, maglupad, dili kapuyan, magdagan, dili maluya. Kana tungod sa gahom sa balang espiritu kana siya. Pero mo lagi na, dapat moabot sa atong kinabuhi nga makarecognize kita nga diin we are helpless, we are hopeless, and we are useless without the power of the Holy Spirit. Hangtod nga dili kita makasabot niya na nga hopeless dieta, helpless dieta, useless dieta without the power of the Holy Spirit. Kanunay pagina nga mahitabo sa atong kinabuhi nga nagapangalagad kita sa Dios nga independent sa gitawag natong power of God. So, diha sa espirituhan ng gubat, gikinahanglan gyud nato ang power of God. Mabito na si Apostol Pablo, maingon siya nga, I can do all things through Christ who strengthens me. So, naghiskot siya, Christ who strengthens me. So, dili through Him nga strengthen, kundi through Christ who strengthens me. So, God's power, Christ's power, power of the Holy Spirit. Mao ka na ang atong daganan sa atong pagpakig-away nining kalibutan na. We are helpless, no? Kinahanglan ma-recognize nato ang atong pagka-helpless sa atong pagpangalagad sa Ginoo. We need to rely on God's power
for solutions. So, kinahanglan masabtan nato ang God's power. Kay gihatagan kita gahom sa Dios, sa takna ang kita mituo ngadto kaniya. Gisilyuhan kita sa balang espiritu, sumala pa sa Episo 1:13, o gihatagan kita gahom, sumala sa Acts 1:8, no? Gahom ka na siya nga para magmadaogon kita sa atong espirituhan ng gubat. Now, Paul referred to his own providential preventive suffering as a thorn in the flesh. So, morning gisulti ni Apostol Pablo. Ang iha di ang providential preventive suffering. Gitawag na ito kinisag providential preventive suffering. Tungod kay hatagan siya og suffering to prevent him from using his self energy, no? Or energy of the flesh, no? So, ang tawag niya na is a thorn in the flesh, no? Thorn in the flesh sent by God to keep the great apostle from exalting himself. Amo din ay purpose diay. So makita maklaro-klaro na nato diri, no? Gipadala sa Dios ngadto kaniya to keep the great apostle from exalting himself sa 2 Corinthians 12:7. So nay purpose diay Ginoo nga diin tilukon sa Ginoo ang arrogance ni Apostol Pablo nga matanggal gyud diha sa iyang kinabuhi. Kay di ka kapangalagad sa Dios kung nay arrogance. Dili pwede nga makahatag tag kahimayaan sa Dios, makapangalagad ta sa Dios kung nay arrogance. Kinahanglan wala gid ang arrogance. Now kanusa man na mawala ang arrogance? Mawala ang arrogance sa dihang limpyo ka sa tubangan sa Dios. Halimbawa karon, if you are not clean in the sight of God, dili ka limpyo sa tubangan sa Dios karon, dili ka madawat sa Dios. Kay ang Dios is 100% righteous. Madawat lang sa Dios ang usa ka tawo nga 100% matarong. Mabitaw lang sa kaluwasan nganong maluwas man ang usa ka tawo. Naluwas ang usa ka tawo tungod kay mituo siya kang Kristo Jesus nga ang Ginoo ug manluluwas. Mituo siya nga ang kamatayon ni Jesus Christ sa cross mo'y bugtong pagi lang sa iyang kaluwasan. Ug sa dihang mituo siya niya na gituuhan niya ang kasaysayan ni Kristo Jesus, pagtuo niya na unsay hitabo, gi-impute sa iya ang gitawag na tog positional righteousness. Na unsa man ang positional righteousness? Positional righteousness nakabaton siya og 100% nga pagkamatarong nga iya ni Kristo Jesus. Busa sa standard sa Dios, walay usa ka tawo nga makaadto sa langit nga dili makapasar sa standard sa Dios. So kung dili ka 100% righteous, di ka kasulod og langit. Now dinhi, makasulod na siya og langit tungod kay gihatagan siya og 100% nga pagkamatarong ni Kristo Jesus. Sa takna nga mituo siya. Busa sa timbangan sa Dios, kung si Kristo Jesus 100% righteous, absolute, ikaw po na po kay 100% nga righteousness. Sumala pa sa Pilipos 3:9 o bisa man sa Romans 3:22 o 2 Corinthians 5:21. So tungod kay na kay pagkamatarong nga iya ni Kristo Jesus, yes, pasar na ka nga sa langit. Now, dili na usab sa gitawag na itong pagpangalagad sa Ginoo, dili ka pwede makapangalagad sa Ginoo kung dili ka limpyo. Meaning, kung karong panahon na, nakaisala, ang imong pagpangalagad sa Ginoo karon, murag maayo tanawon sa tao, pero sa mata sa Dios dili madawat. Ngano man, karnal man ta. Kinahanglan ang espirituhanong gubat, espirituhanon ta. Mahimo lang tang espirituhanon sa diyang kita limpyo sa tubangan sa Dios. So, limpyo sa tubangan sa Dios, in fellowship with God, filled with the Holy Spirit. Mao ginantulo, importante gina siya. Og dili pwede nga 99% lang. Gitawag nato kana sa experiential sanctification. Now, atong ginatudlo kana og unsaon kita nga mamahimong limpyo sa tubangan sa Dios, mahimo kitang in fellowship with God ug filled with the Holy Spirit, walay pamaagi niya nang lain gawas sa paggamit sa 1 John 1:9. Kaya ang 1 John 1:9 nagaingon, kung isugid na to ang atong sala, meaning atong nahibaluan nga sala, siya matinumanon og andam nga magapasaylo sa atong mga sala, meaning ang atong nahibaluan nga sala, og pagalimpyuhan kita niya sa tanang dili pagkamatarong. So sa ato pa, kung nakay usa ka sala nga nabuhat karon, halimbawa nagkabalaka ka,
mayong ka amahan nga Dios nagkabalaka ko. So, ang Dios, ang saad niya sa 1 John 1:9, pasayloon kaniya netong salaa, kay katong salaa gibayran naman to sa cross, automatic man to nga mo epekto kay human naman to sa cross. Ang gihulat lang sa Dios nga mag 1 John 1:9 lang ka, mag-confess lang ka, so automatic to siya nga forgiven og apil tong mga sala nga wa nimo mahibalo siguro nakasala ka sa milabay nga wa nimo mahibalo nga sala dayto siya, apil tong tanang sala ato pagalimpyuhan kaniya. So mo nang giingon sa 1 John 1:9. So kung limpyo na ka, sumala pa na ang bersikulo, nagpasabot nga you are in fellowship with God. Kaya there is no fellowship with God kung adunay sala sa atong kinabuhi. Mahimo lang tang adunay pagpakig fellowship kauban sa Dios kung kita limpyo sa tubangan sa Dios. So, kung limpyo ta sa tubangan sa Dios, meaning natay pagpakig fellowship ngadto kaniya. Kung natay pagpakig fellowship ngadto kaniya, ang balang espiritu makatrabaho sa atong kinabuhi. Meaning we are filled with the Holy Spirit. So, kung filled ta sa Holy Spirit, muna makabatok ta sa espirituhan ng gubat. Makaaway ta sa espirituhan ng gubat. Tungod kay ang gubat nga atong giapilan manggod karon, espirituhan ng gubat kini siya. So, dinhi atong nahibaluan si Apostol Pablo sa 2 Corinthians 12:7. In constant torment, helpless to remove the thorn eventually. Wajud kining katong thorn in the flesh niya, kung atong pagkatanawon to, kung tawhanon lagi gusto na itong matanggal. Pero kayang Diyos na may katuyuan niya ito. So, Paul came to realize that divine strength must replace human weakness. Din hinanasabtan ni Apostol Pablo. Siya nga, mao di ay ni, no? Di ay, naipurpos ang Ginoo di ay ning thorn in the flesh nako. Tungod kay ako nagsalig sa akong kusog ug wala ko nagsalig sa divine strength. So divine strength must replace human weakness. Kinahanglan kambyuan ni siya. Kambyuan og divine strength. Dili kay ang human weakness, ang energy sa tao weak man gyud kaayo bisag kinsa may nakita ninyo din nga pinaka-strong nga tao sa tibuok kalibutan. Naghihapon na siya weakness. Bisag unsa pa kataas sa iyang integrity, naghihapon siya weakness. Naghihapon sa mga flaws sa iyang kinabuhi. Sometimes makasala gihapon siya. So ang atong gikinahanglan gyud ang divine strength gyud. So and that God has total ability to care for His own in celebration of the Lord's abundant grace, the apostle understands and declared, when I am weak, then I am strong. Din niya nakasabtan ang 2 Corinthians 12, no? Nga, di ay, sa dihang nako'y balatian, mahimo day kong strong. Din hindi ay, makasalig na ko sa Diyos. Sa dihang, dapat kung ako'y mga alantuson, musalig ko sa Diyos. Now, daghang mga Bible character nga, bisan man sa mga kalisod, mga pressures, ang uban, gipang patay pa gyud. Kung nahibulong ta nga nagmadaugon gyud sila, bisan sa kamatayon, no? Kana tungod sa divine strength, divine power. Now, using divine strength, true weakness is a pattern that continues throughout the adult believer's progress. So, kung mahibalo na gani kita nga mogamit sa divine strength, true weakness, halimbawa na yung mga balatian na to, mahinta nga, naipurpose ang Ginoo nini. Siguro ang pinakadali nimong mamemorize nini ang all things work together for good, Romans 8:28, no? Kaya once kang kabalo ka mo gamit sa Romans 8:28, nagpasabot, bisan pa sa mga pagsulay, makayanan ni muna kay muingon man lang ka, naipurpose ang Ginoo nini. All things work together for goodness niya. So using divine strength through weakness is a pattern that continues throughout the adult believer's progress. So it is not the suffering itself that produces spiritual growth. Now, dili tong suffering produce og spiritual growth, no? Do gigamit kito, but rather it is the believer's utilization of God's power in suffering that advances him. So, gigamit lang to siya nga weakness para nga ang usa ka magtutuo gamiton nimo ang imuhang mga doktrina nga nakatunan. Pag-apply dito sa mga weakness, pag-apply nga to sa mga pressures. O sa sige nimong apply sa mga doktrina, sa mga pressures, sa mga problems kinabuhi, mahinahinay na kagkabansay niya na, manad-anad na ka,
hantod nga bisag unsang mga pagsulay nga moabot sa imong kinabuhi, makasukol na ka o magmadaogon na ka. So muna yung gisgutan din a warm up for testing in the next stage of spiritual adulthood. Now, atong tanawon kung sa tubag sa Ginoo diri sa 2 Corinthians 12:9. Then he answered me. Maunin, unsa tubag sa Ginoo ni Apostol Pablo sa katong tulon niya kapag ampo nga mawala ang iyang turn in the flesh, no? So maunin tubag sa Ginoo. Then he answered me, my grace is sufficient for you, for the power is achieved with weakness. So maunin tubag sa Ginoo niya, no? Ang grasya nako igo na alang kanimo Apostol Pablo. But ni pasabot Apostol Pablo, daghan ang mga doktrina nga imong nakatunan. Kanang mga doktrina nga imong nakatunan, i-apply na nimo, i-apply, no? My grace is sufficient for you. Pwede kang magmadaogon na. For the power is achieved with weakness. Maning iyang giskutan. Now, the power in this context is the divine omnipotence, no? Just remember, ang word nga power dali, the power in this context is the divine omnipotence, divine power, no? As it becomes available to the believer with its stage of spiritual adulthood. So, through the function and momentum in the divine dynasphere, no? Mao kana ka-importante ang paggamit sa gahom sa balang espiritu sa atong kinabuhi. Now, siguro, murag din kita magtapos karon ini nga last nga atong pagtuon. Sorry kayo nga wala na ko na pakita gyud ang atong presentation, no? Tungod kay adunay problema lagi sa mechanical sa atong computer. So, siguro sa sunod nga Huwebes atong magamit, makita na usab ninyo ang presentation ini. So, atong humanon dire, no? So, therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses in order that the power of Christ may reside in me. So, dire naka-realize na si Apostol Pablo sa 2 Corinthians 12:9 nga matud pa niya. Conclusion man nino, therefore, no? I will boast all the more gladly. So, sa to pa, para sa iya, nang hambog na po rin noon siya dire, pero kining hambog, morning hambog nga nagpasabot, nagpaubos siya diha sa kabubuton sa Dios ang kinabuhi, no? So, matud pa niya about my weaknesses. Mas dapat ikalipay di ni Apostol Pablo sa dihang naa sa weaknesses. In order that the power of Christ may reside in me. So dito niya may baluan nga, yes, mas powerful day ko kung si Kristo, kung ang kang Kristo nga gahom nasa sulod nako. Dili day itong akong gahom. Dili itong gahom na to. Kaya ang gahom na to, useless to siya. Ang gahom na to, hopeless, helpless, no? So sa atong pagpangalagad sa Dios dapat masabtan nato nga dili tungod nato. Naikanta na it not I but through Christ in me. So dapat nasabtan nato ng kantahan, no? So Paul's boasting expresses his delight in belonging to God's protocol plan. So dili nakahibalo na siya nga mao dining plano sa Dios. Mao diini ang pamaagi sa Dios o procedure sa Dios para nga mag-grow pagid ko. So such boasting indicates submission to God's system. So diay katuday nga boasting niya dito na nga nagpanghambog siya kundi ihang buti pasabot dito nga morning panahon nga diay mas mulabaw pagid ako nga magpaubos submission sa sistema sa Dios, submission to God's system. Dili sa tawhanon nga sistema. Kay ang tao baya na mga gimmicks, ang tao na mga strategy, na mga scheme. So usahay no, maigo tanining atong usahay magplano-plano po tag tinarong ba no. But di ay kung nasabtan nato ang prinsipyo, ang procedure sa pagka-espirituhanon, simple lang no. Clean, in fellowship with God, filled with the Holy Spirit. O sa diha nga ikaw nagabuhat sa mga buluhaton sa Dios while you are in fellowship with God, kanang tanang imong ipambuhat dinha madawat sa tubangan sa Dios. Basta you are in fellowship with God. But just remember, you are not in fellowship with God when there is one sin in your life. Na usa ka sala. Wow, there is no fellowship. Dili pwede makig-fellowship ang balaan nga Dios sa usa ka tawo nga adunay sala. Makig-fellowship lang ang Dios
sa usa ka tawo, sa usa ka magtotoo nga limpyo siyang atubangan. So in fellowship with God, mao gina no. Sa mga dili magtotoo, there is no fellowship with God, no. Ang fellowship with God para lamang sa mga magtotoo nga limpyo sa atubangan sa Dios. So muning yang sabot no. Ang atong nakita din such boasting indicates submission to God's system and is the antithesis of arrogance. Meaning, mao ni siya, kasukbahay kini siya sa arrogance kanang dependenta sa sarili nato, arrogance na siya. Dependenta sa atong kusog. Para lang na mga activities sa simbahan, murag mugawas ang atong kusog no. Usahay sagol sa atong pagpagawas sa atong kusog, atong pagpaningkamot, dili through the power of the Holy Spirit, arrogance na siya, no? So thus Paul demonstrates that the providential preventive suffering has been effective in his life. Dinhi nasabtan ni Apostol Pablo ug unsa ka epektibo ang providential preventive suffering, kining thorn in the flesh sa kinabuhi ni Apostol Pablo. Ug ngano nga naabutan siya niya ng sakita, no? Dili man na ingon nga sakit nga unsa na siya, sakit sa lawas, kundi kuam na sa demonyo. Gipadala man na ni Satanas. Demonyo man na nga nag-torment, sakit kang Apostol Pablo. So, divine protection against arrogance, no? I just remember that, no? Divine protection against arrogance succeeded because of his positive volition in the application of metabolized doctrine in his soul. So, pwede ka, no? Sa dihang daghan kag doktrina da sa imong kalag, ang divine protection against arrogance, magmudaugon jud ka. Sa dihang positibo ka sa pag-apply sa mga doktrina nga naa diha sa imong kalag. So, diri kita karon sa 2 Corinthians 12:10. Hapit na gid kita mahuman, no? For this reason, I find contentment in weaknesses. Mo na yung sulti ni Apostol Pablo, nasabtan na gid niya na nagipurpose ang Ginoo ba, no? For this reason, I find contentment in weaknesses, in slanders, in pressures, in persecutions, in distresses, in behalf of Christ. For when I am weak, then I am powerful. 2 Corinthians 12:10. So, nasabtan ni Apostol Pablo nga kung naaday ko sa mga kasakitan, naaday ko sa mga pressures, naaday ko sa mga problema, mahimo day kong mamaligon tungod kay ang power of Christ nasa sulod nako. So din hiya unsay mahitabo, na contentment. Contentment is capacity for happiness. So malipayon ang usa ka magtotoo nga makasabot sa plano sa Dios sa iyang kinabuhi. Bisan man sa mga pressures, bisan man sa mga pagsulay, bisan man sa mga balatian. Kung nasabtan nimo ang plano sa Dios, nakay contentment. So, ang contentment is capacity for happiness. Pwede kang magmalipayon gyapon, bisan man niana nga mga pagsulay. So, it is the believer's satisfaction with the blessings God gives him. No? Ikalipay mo na, no? Kay, nibalo man ka nga, naipurpose ang Ginoo niana. Nakahinumdum ba mo sa kinabuhi ni Job? Katong kinabuhi biya ni Job, kung atong tanahon to, dili po to basta-basta ba, pero atong nakita, gituwad-tuwad na si Job og hatag og mga problema ni Satanas. Pero grabe gyud ang iyang kusog gyud sa paghigugma sa Dios. Mas milutaw gyud. Bisag giunsa-unsa siya ni Satanas, no? Ibalo kita sa first evidence testing ni Job, hurot ang tanan niyang kahayupan. Grabe to. Hurot ang tanan niya mga trabahante nga sinaligan. Gawas lamang sa mga reporters. Hurot pa gyud og kamatay yang mga kabataan. Pero grabe ang doktrina ni Job. Nibalo siya nga mabutang sa kalibutan, biyaan ra gid na. Hubo ako nga mianhis kalibutan, hubo usab ako nga mobalik ngadto kaniya. Mao kanay sulti ni Job, no? Namatay niya mga kanakan, hibalo siya nga, ang Ginoo, nagi right time para sa atong kinabuhi. Right time na to sa akong mga anak. Doon nagsubo siya, kinsa mo gid magsubo na pulo ka mga anak ang nangawala gikan kanimo. Pero na tungod sa doktrina niya
nga nahibalo siya sa doktrina nga kitang tanan mo adto gid sa kamatayon. Parang mupauli nga sa Dios. So narata insaktong panahon sa ato ang kinabuhi. So right time na gid nila. So kadawat gyapon sa Apostol Pablo, si Job, no? So there is capacity for happiness in the life of Job. So grabe to. Grabe to nga pagsulay. So the spiritually believer is the operational the spiritually believer in the operational divine denosphere can share the happiness of God in all circumstances, no? So pwede gid, no? Bisa mag-unsa nga mga circumstances kinabuhi kun ang usa ka magtotoo espirituhanon. Espirituhanon nagpasabot dili tawhanon, ha? Kay ang tawhanon man lang gud ang mag-uol. Pero kung espirituhanon ka, makasalig man ka sa gahom sa Dios. Makadawat ka og unsay katuyoan sa Dios imong kinabuhi, no? So, makashare gyapon siya sa happiness nga iya sa Dios bisan man sa bisag unsang mga circumstances kinabuhi. So, just as the humanity of Jesus Christ in the prototype divine denosphere possess inner happiness on the cross while being judged for the sins of mankind. Sa Hebrews 12:2. So, sama usab ni Kristo Jesus bisan tinuod nga naa dito siya sa cross, gipanamas-tamasan, gibiyay, apan atong nakita nga nagsalig siya sa gahom sa balang espiritu sa iyang kinabuhi, o ang gahom sa balang espiritu nga nagsustain kay Jesus Christ dito sa cross. Kay just remember, si Jesus Christ baya nagsulo baya sa tawhanong kahimtang, no? Wala baya niya gigamit ang iyang pagka-Diyos dito sa cross, ha? Kaya kung gamito na yung pagka-Diyos, mga matay ito silang tanan ay. Pero dili pwede, no? Kaya katong iyang kamatayon sa cross, bayad ito sa tanan natong sala. So busa, dito sa cross, wala niya gigamit ang iyang pagka-Diyos. Kundi iyang gigamit ang iyang pagkatawhanon yun. Pero sa iyang pagkatawhanon, gisustain siya sa power of the Holy Spirit. O busa, bisa man dito sa cross, nagka-possess gyapon siya og inner happiness. Nagyapon tinuod nga kalipay sa sulod niya while being judged for the sins of mankind. Okay mga kaigsunan, insakto gyud atong oras alas 8 busa din hilang sa tataman sa atong pagtuon mag-aadto tas pagampo. Amahan namo nga Dios, salamat sa panahon nga magihatag ani kanamo bisan man sa pag-atuon sa imong balaan nga pulong. Salamat sa opportunities kinabuhi. Salamat sa imong grasya. Salamat sa kinabuhi ni Apostol Pablo nga adunay nindot nga pagtulunan alang kanamo sa Father God. O ang tanan nga mga butang among naangkon pinaagi sa imuhang grasya, among ginauli ang tanang pagpasalamat paghimaya ang anak kanimo. Tuwang kanhibalo kami nga ikaw na gid ang angayan nga mudawat ni Father God. Kining tanan among ginatugyan, ginapasalamatan nga mudawat, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, atong Dios ug atong manluluwas. Amen.